don't find help. Ha? Bakit po, Father? Nahihirapan na nga ako eh. Bakit po hindi dapat tayo maghanap ng tulong kapag hindi natin alam ang dapat nating gawin sa ating buhay? Kasi po, baka nakalimutan nyo, pinapaalala muli ng ating Panginoong Jesucristo, nagpadala na ng tulong ang Diyos sa atin. At yan ang banal na Espiritu. Amen? Yan ang mabuting balita. Sabi niya, kung hindi nyo maunawaan, kung hindi nyo maintindihan ngayon, ipapadala ko ang Espiritu ng katotohanan para sa tamang panahon, siyang magpapaliwanag, siyang magpapakita sa inyo, siyang magsasabi sa inyo, siyang maggagabay sa inyo doon sa buong katotohanan. Mga kapatid, imbes na maghanap kayo ng tulong, humingi ka ng tulong sa Diyos. Amen? Yung paghanap mo ng tulong sa ibang tao, isang tanda yan na mahina ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ang problema ng napakarami sa atin, hanap na tayo ng hanap ng tulong sa iba. Nakalimutan natin na magpatulong sa Diyos. And God, through His Holy Spirit, is always ready to help us. Amen? Please, my dear friends, before you look elsewhere for help, ask God for help. Because our help comes from the Lord. Because the Lord is the maker of heaven and earth. Isipin niyo po yun. Siyang may gawa ng lahat. Kumpara mo yung problema mo dun sa gumawa, naglalang sa lahat. Maliit lang yan. Kayang-kaya niya yan. Amen? And if we live in the Holy Spirit, with the Holy Spirit, through His Holy Spirit, what will we experience? We will receive the gifts of the Holy Spirit. You will see the fruits of the Holy Spirit will grow and bloom in your life. Mga kapatid, labanan po natin ang tukso ng pag-aalala. Labanan nyo kapag nawawalan na kayo ng pag-asa. Bago ka maging negatibo, humiling ka, magdasal ka sa Diyos. Amen? Because it is Jesus who told us, ask and you shall receive. Humingi at makakatanggap ka. Ask also means magtanong. Magtanong, darating sa iyo ang sagot sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Minsan kasi, kung sino-sino ang ating mga tinatawagan, pinagtatanungan, humihingi tayo ng payo. Wala naman po masama dito. Kahit naman po ako, ang dami kong natatanggap na messages sa Facebook, sa YouTube. Pero ang tanong, humingi ka na ba ng tulong, ng gabay sa Banal na Espiritu? Tandaan niyo po, minsan ang ibang tao, ang galing magbigay ng payo sa ibang tao. Amen? Pero madalas, pag sila na yung may problema, yung mga payong binibigay nila, hindi man nila ma-apply, hindi man nila maisabuhay sa kanilang mga karanasan, sa kanilang mga sitwasyon. Minsan kailangan din tayong maging mapanuri dun sa mga naririnig natin na payo sa ibang tao. Kasi hindi naman nila alam yung sitwasyon mo eh. Mag-ingat ka kung ikaw ay nagsasabi ng problema sa iba. Kasi hindi naman lahat ng tao concerned sa iyo eh. Amen? Minsan na malungkot na kwento, meron mga taong nakikinig sa iyo kasi chismoso sila. Chismosa sila. Oo, bibigyan ka ng payo, pero mabibigla ka na lang, kumalat na yung problema sa baryo. Hindi po ba? Kapatid, kapag nalilito kayo, na may problema kayo, mag-send kayo ng SMS. Ano pong ibig sabihin ng SMS? Short Message Service? Hindi po. Tandaan niyo po ito. Ang ibig sabihin ng SMS ay sa may kapal, sabihin. SMS, sa may kapal, sabihin. Ang tanong, sinabi mo na ba sa may kapal? Tinanong mo na ba ang Panginoon? Hiningi mo na ba ang payo
ng Banal na Espiritu. Dahil ang Banal na Espiritu ay karunungan, katalinuhan. Sabihin mo ngayon, kapatid, sa banal na misang ito, magdasal ka. Panginoon, makita mo sa akin, kailangan kong gawin dito sa problema ko. Sabihin mo sa misang ito, magdasal ka kapatid. O Diyos, sabihin mo sa akin, paano ko ba mababayaran ang mga utang na ito? Sabihin mo, o Banal na Espiritu, ipakita mo kung paano maaayos ang relasyon naming mag-asawa. Sabihin mo, pagdasal mo, o Jesus, ipakita mo, ano dapat ang piliin ko para sa kinabukasan ng aking pamilya. Pagdasal ka, mataimtim, tapat. Sabihin mo, o Ama, ipakita mo ang kailangan kong gawin dito sa aking trabaho. Kung nalulungkot ka, sabihin mo, o Kristo, hirap na ako, bigat na ako. Pakita mo naman paano gagaan ang aking kalooban. Sabihin mo, o Panginoon, sana magliwanag ang aking kaisipan sa dapat kong gawin araw-araw sa aking buhay.